Perfect talaga yung lugar ito guys, dito sa mismo kinakatay natin kasi dito kitang-kita mo yung pinaka-overview ng ibaba ng kilometer 90 yan. And then doon sa side na yun guys, makikita nyo yung iba't ibang klase pa mga recreational facilities na pwede nyo puntahan at pwede nyo silipin. At yung pinakataas, andun naman yung kilometer 90, yung pinaka-peak na kung saan nakikita yung pinaka-overview ng ibaba ng Real and Infanta Quezon, Laguna. So marami kang pwede at choices na pwedeng puntahan dito. At pop siya para sa mga pamilya, well, sa magjowa, pwede rin sa mga may mga maling relasyon. Ayan guys, tara, liputin po natin iba pang mga lokasyon dito. Silipin natin ano pa yung pwede pagmalaki ng kilometer 90, Little Baguio Botanical Garden. Tara guys! Ayoko! Yo mga ka-farmers, ayan syempre dahil first time natin makarating dito sa KM90 Little Baguio Botanical Garden. Dito yan sa bayan ng Real, Quezon Province yan guys. At syempre papasukin natin ito sa unang pagkakamaisip natin. Ang ganda ng isang lugar na kung saan dinaray na marami sa ating mga Kapwa Riders Clubs. Hindi lang dito sa Laguna, maging sa buong probinsya ng Kabikulan. Kaya guys, samahan niyo ako at tingnan natin nagmamalaki sa loob ng Botanical Garden ito. Dito yan sa KM90. Ayun guys. Pasok mo guys dito guys. Meron dito yung entrance. 50 pesos guys. 50 pesos. So syempre, magpapalatak tayo. Palatak-tatak. Tapos tatak tayo yan guys. Yan. Pag wala kang tatak, di ka makakapasok dito guys. So yan. Asiatic. So yan. So, tapos, syempre, papasok tayo. Ito yung KM90 guys. Ito tayo akyat. Doon? Ang daming isda. Andi yan isda? Serena yan eh. Isda, yan. Yan isda. Syempre. Akyat tayo guys. Okay. So maraming village pala dito. Maraming village. So marami kang pwedeng pag ganun. Fish ban. Malaki pala yung fish pan doon, no? So may mga kanya-kanyang villages dito, guys. So ito function room. May tatak. Ha? So akit tayo dito. May water park, oh. Water park? So dito sa taas guys, kitang-kita mo yung ganda ng lugar. So lalong nakakamangha. Marami pa tayong aakitin. Good luck sa ating mga paa. And syempre, di ba? Di ba napakaganda? Up. Yung portion na yun guys, andun yung fish pond. Tapos yung taas doon is restaurant. Tapos doon sa baba naman swimming pool. And then the rest, marami ka makikita dito ng mga villages. Ayan guys, ayan. Karamihan dito makikita mga bulaklak. Kasi tinawag siyang botanical garden. So, di ba? Ayan. Ayan sila daddy mo. Bunso! Ano si Bunso? Bunso! Mauna na tayo. Hanakin yan. Ito sa iyo. Tamang rest muna tayo dito. Dito na tayo. Dito tayo. Mami, ang ganda ng tatak. Ha? Pwede ka palang maligaw dito kapag di mo alam yung daan. Dapat may mga... Marami kang hagdan na pwedeng makita. Saan tayo? Okay. Follow the leader. Dapat pala kanina tayo. Halika na, Nir! Para hindi siya mainit. So, mas maganda dito guys pumunta kapag umaga, early morning. Kasi ganitong oras kasi 11, quarter to 12 na. So, hi! So, nangyari. So, although malamig pa naman, kasi nga, Little Baguio. So, yung klima dito ay enough para mapalitan din yung init ng panahon. Kung mapapansin nyo guys, yung Eco Park is pambata. Napakaganda para sa mga bata. So, yung mga design, nakikita mo ito, mga revolto ng pambata. So, yan. Diba? Dito tayo sa Mickey Mouse. So, marami kayo itong pwedeng anuhan, pwedeng pasyalan. Ayan. Ano yun naman? Grabe.
Magpapapicture ako kay SpongeBob. SpongeBob! Ayan guys, yung pinaka-paborito nating cartoon characters. Hello SpongeBob. Ay Patrick! Si Patrick. Ay syempre, hindi mo wala kay Doraemon. Magbumukha tayong bar. Hello Doraemon! Shout out sa'yo Doraemon! O, diba? Diba? Hindi ko na sila kilala. Hindi ko na sila kilala. Grabe. Ganda. So, diba? Perfect. Napaganda ng place. So, hindi ka magsasawa. Tingnan yung ganda ng itaas. Kaya lang, ang delikado rito, yung paa mo kung bibigay. Agad. Kasi sa taas guys, ayun, marami ka pang pwedeng akit sa taas. Maraming daan, papunta sa langit. Pipili ka na lang kung ano yung pinakamas madaling daan para makarating ka sa tuktok ng langit. Ayan guys. CR, swimming pool, CR. So dyan. So di ka naman maliligaw. May mga ano na eh. May mga instruction. Yan, kung saan ka pupunta. Samahan natin si brother Mark. Kasi masyado siya nag-i-enjoy. Hindi ko alam kung saan yung lugar na dadaanan natin na to. Bahala na. May mga villas dito. May mga bahay din na nakatayo. So ito nakikita nyo dito is yan. Villas. Ang nakakaano dito guys, yung mga halaman. So dito ang dami mga halaman dito. Marami ka makikita. Wala may daan dyan? Wala. So wala, balik tayo guys. Balik. So walang daan dito. Sabi sabihin, walang daan papunta sa langit. Diba guys, napaka-perfect. Mahaba pa yung oras natin para makakit sa tuktok. Ayan yung tuktok guys. Yung aakit tayo doon. Later. So yun. Wala pa tayo sa kalatian pero pakiramdam ko parang bibigay na yung aking papre. May istambay na yung mga bata dito. Dito na sila na-istambay. May mga swing din. May padus-dusan. So, perfect para sa mga gusto maglaro ng mga bata. Ayan. And syempre, hindi pa pwedeng hindi mawawala. Magpa-picture tayo sa aking mga kapatid. Ayan guys. Hello, yung mga ninuno natin guys. So, hello, kamusta ka? Oh, pa-picture naman tayo. Napakamahiyain naman talaga ito ni Kuya. Oh, hello. Hi. Oh, di ba? Dito ako nagmana, guys. Di ba kamukha ko siya? Di ba? Oh, dito naman kay Tito. Hello. Natagpuan ko na rin yung aking mga ninuno dito sa Botanical Garden. Andito lang pala sila. So, guys, di ba? Oh. Sila yung aking mga lolo at lola. Ayan, wala silang imik, guys. So, natagpuan ko na rin yung aking mga ninuno. Ayan. Parang pakiramdam ko nasa paraiso na ako eh. Di ba? Problema, bakit sila naging bato? Ah? Di ba? So, sabi dito, pyramid. Saan na ba? Nawawala. Yung yun, no? Saan na ba? Ayan. Diba? Sabi niya, pyramid. Hindi ko alam kung anong meron dito sa pyramid. Pyramid. A and B. So, siguro may nag-overnight dito. I'm not sure. Siguro kasi may mga villas eh. Ayan. Tapos may mga pool. Ayan. So yan, di ba? And napaka-perfect. Ha? Diba? Yung walang tubig. Ayan.
Ay. May sapa yata dito. Ay. Iikunin natin guys. Kasi once in a lifetime, siguro susundan pa ng mas marami pang taon bago tayo muli makabalik dito. So ramdam mo talaga yung ganda ng lugar. Yung kalikasan, talagang very ano siya. So ito ay papunta na sa gubat. Pero ayun. May akyat na pala to. So batis pala to. Hindi ko alam kung saan yung papunta doon sa lugar na yun. Paakyat. Pero subukan na rin natin i-trek. Kasi wala akong kasama, magkakahiwalay kami. Magkikita-kita lang siguro kami sa taas. Ang maganda dito sa Botanical Garden guys, marami kang pwedeng mapuntahang lugar. Medyo matarik nga lang yung trek. Pero maganda, ang ginawa nila ng mga hagdanan. Pwede kang magpahinga, gusto mo. Papunta to sa akyat, papunta sa taas. Grabe. Yan, pwede ka naman magpahinga dito pag mapagod ka. Grabe. Naghiwalay na ako sa grupo. Ay. Kalahati pa lang nalalakad ko. Pero pakaramdam ko, para na akong ang pagod. Mataas. Wala akong pahinga. Ay. Ay. Kaya yan. Kaya natin yan. So, nahingal ako. Meron kasi sa taas, guys, na pasyalan. Pinakatuktok ba? So, bago marating yung KM90 peak, katakot-takot na trail. Ang pwede mong harapin. Pero, pwede rin magpahinga. Grabe. Nabilis yung tibok ng puso natin. Pero, yun nga. Kailangan, dandahan lang. Kasi the more na umaakit tayo sa pinaka-peak ng lugar, medyo ang hirap. Although yung trail guys ay ginawa na siya ng semento. Pero mo pa rin talaga yung bigat ng gravity. Kasi talagang grabe. Ayan. Paakyat. Pababa. Mag-isa pa lang naman ako dito. Wala akong kasama. Hindi ko alam kung asan na sila. Sundan ko lang yung trail. Mahaba yung trail, pero hindi mo alam kung saan ka papunta. Kasi bundok kasi to. Paakyat doon sa pinaka-peak ng KM90 view deck. I'm not sure kung ito yung tamang daan. Pero subukan natin. Sakit agad ang aking hita. Hindi pa ganun kalayo yung ating nalalakad. Pero grabe. Doon tayo galing guys sa baba.
Pwede ka naman magpahinga kung napapagod ka. Yun nga lang, naglalak talagang hita ko. Naglalak siya. Ang dami pong pupuntahan. So may bukal dito, guys. Ayan. Ito possible. Kinukunan nila to ng source of potable water. Kasi malinaw, malinis yung tubig. So dito, guys, pag di ka sanay sa trail, mapagod. Kasi dahil ako mag-isa ka lang, medyo wala akong kasama, tapos mag-isa lang ako. Ang layo ng iikutan mo para lang marating mo yung pinaka-peak ng bundok. Hindi ko alam kung saan ang pinaka-end dito. Basta sinundan ko lang yung trail. Ayan. Ay. Ha. O meron din man ditong bahay. Parang akong kinakapos ang hangin. Ay. So, dati andun sila sa baba kanina. Pero ngayon ayun na, guys. Papahinga muna tayo. Kasi sobrang pagod. So, ayun muna tayo. Papahinga. Ayun. Hirap dito kapag mag-isa ka lang. Tapos wala kang kasama. So pag di mo kaya mag-trek, pilitin. Kasi possible baka hindi mo kayanin. Okay. So marami ng tao dito, guys. So ayan. Ibang portion naman to. Ibang portion naman to ng Little Baguio. So baba tayo. Yung napuntahan natin, isa lang yung daan papunta dito sa Noel Church, kung tawagin. So inikot ko lang kayo, guys. So sobrang pagod. Parang gusto ko ring maligo. Mark, narating mo ba yung likod? Ang hirap. Kala ko mahihimatay ako. Ayun si Mark. Hindi ko na siya nahintay. So, hanyo natin yung Noel Church, guys. So, Noel Church. Sabi niya rito, the first smallest concrete church in the world. So, pinakamaliit na simbahan na ginawa sa buong mundo. Ay, masarap ang hangin dito, guys. Perfect. So, inayaan ko na lang si Mark kasi medyo, alam niya, naghahanap din yun ng outlet eh. So, let's just try to find out ano yung pwede nating makita dito sa pinakamaliit na simbahan sa buong mundo. So, perfect place para sa mga andito na pala kayo. Oy, bunso, naunahan niyo pa ako ha. Magmimisa po tayo. Ha? Magmimisa. Pasukin natin, guys. Ito yung pinakamaliit na simbahan na sa buong mundo, guys. The first time na pasok natin siya. Pinakamaliit na simbahan. Part lang to. So this is a campana. Pero ito yung pinaka-church.
Okay, guys. So, this is the church. And this is the only two. This is the only two churches na pwede nyo makita dito. And then, andyan naman yung rostro. Tama ba? Rostro ng pare. Ayan. Bigyan natin ng konting dasal. Yung Lord, thank you and, sa lahat ng oras ng pagsisikap na kami maalagaan ng ligtas. Sa biyayang ito kayo pinagpapasalamat sa iyo. Sa aking pag-uwi ay patubayan niyo kami ng iba ng Espiritu at sana'y makawiling ulit kami ligtas. Sapat na iba na yung bugtong anak ng Jesu Cristo. Magpasmalanggan. Amen. Ayan. Ang sarap dito magdasal. Napakaliit lang kasi ito, guys. Tapos, iba yung pakiramdam. Sobra. Parang lapit mo sa Diyos. Parang lapit mo sa Kanya. Ayan. So, syempre, ang kinakailangan natin ipagdasal yung ating safety na makauwi tayo. Thank you, Lord. Yan, nakapagbisita rin tayo. Ito sa labas dito. Ayan. So, diba? Perfect. Perfect na perfect. Makikita nyo dito, guys. So, yung kampanya niya. So, ganyan yung itsura niya. So, diba? And sa baba, overview ng mga, ng mga nakita niya dito. Again, dito, guys, beware lang pala, no? Paalaala, huwag kang pupunta dito na mag-isa. Lalo na kung wala kang kasamang asawa, jowa. Ayan. Kasi malungkot. Sa ganda ng lugar, maiinggit ka kapag makikita mong maraming mag-jowa rito. Asawa, yan. I'm not sure kung pwedeng dalhin yung kabit. Depende lang sa iyo kung dadalhin mo yung kabit mo rito. Tol, KM90 pick. At dahil syempre wala naman akong taga-picture. Gusto ko lang namnamin yung lugar. Tapos may higala ako dito. Sobrang init. Grabe. Kawawa. KM90. So yan. Marami kang dito, maraming churches dito na pwede mong bakuna ng mga picture. So para ka ditong inkanto ng kagubatan. Diba? Ito yung way papunta doon sa peak. Pero hindi ko alam kung aakit pa kami dito. Napakasolim talaga ng lugar. Ramdam mo yung lamig ng ihip ng hangin. Kasama natin ang presensya ng Panginoon. Ayan. Perfect yung view, diba? Pinakamaliit na simbahan sa buong mundo. Narating din natin. Napagod ako pero napakaganda ng lugar. Speechless. Yun, sabi ko guys, kapag pupunta ka dito, dapat may kasama ka. Jowa, asawa. Kasi kapag mag-isa ka lang, wala kang kasama. Wala kang taga-picture. Mag-isa ka lang. Guys, mag-isa ka lang, wala kang kasama.
So, pupunta tayo dun sa Titanic. And, ayan sinasabi ko sa yung Titanic, guys. Ayan. Marami kayo itong pagpipilian. Pero mas nakaka-enjoy dito sa lugar na to kung kasama mo yung mga anak mo. Ayan. Sasakay tayo sa Titanic. Ayan. Sakay tayo sa Titanic. Putindahan lang tayo. Tapos, dito. Ay, muli. Ano ba yan? Ha? Dito pala. Parang sira lang. Grabe. 'Di ba? Pero siguro makakapag-enjoy dito pag kasama mo yung pamilya mo, mga anak mo. Kasi normally makikita mo dito puro mga recreational facility para lang sa mga bata. Although mag-i-enjoy kayo naman kahit matanda na. Okay lang. Ayan. Kunting dandahan lang tayo. Hakit tayo sa taas. Pasyal ko lang kayo kasi hindi naman kayo na masyal dito eh. Di ba? Woo! Di ba? Aye, Captain! Aye! Aye! Kitang-kita mo na rito guys yung yung baba, yung pinaka-deck. Pero hahabol ako dun sa KM90 deck. Pasyal ko lang kayo dito sa pinaka-baba. Grabe yung dito ang ginawa. Talagang pinagsikapan nilang gawin. So, pero mas bit ko dito. Mas like ko dito ng umupo. Aray! Ito yung beauty. Di ba? Sarap. Di ba guys? So, talagang napaka-creative na masyadong gumawa ng ship na to. Iikulin natin. Siguro lahat na. Di ba? Para naman siyempre ma-enjoy natin. Perfect yung perfect airplane. Ayan. Ready na si Mike Farmers. Aakit na tayo sa pinaka-peak naman ng kilometer 90. Medyo matarik yun guys sa taas. Pero sisiguraduhin natin, kakayanin natin. Umakyat. Nakapang-simatar pa tayo. Kasi akala ko talaga, ang pupuntahan pa namin ay swimming pool. Kaya lang, syempre, mas gusto ng mga bata yung Little Tagaytay. And worth it naman. Nakaka-enjoy. Good luck sa ating muling pag-akyat. Kailangan dandahan lang. Sa taas kasi guys, makikita natin yung pinaka magagandang view na makikita natin sa baba. Higal agad ako. So, pag-aakit ka dito sa KM90 peak, overview deck, kailangan handa ka sa mga matatarik na mga peak. Ganun. Kasi pag di handa yung mga hita mo, pwede naman huminto at nagpahinga. Andito pa lang ako guys. Andito pa lang ako, hingal na ako. Wala pa ako sa peak. Layo na ng mga kasama ko. Napakahina ako talaga sa trekking. Marami kang makikita dito na magagandang bulaklak. Katulad dito guys, oh, maganda 'di ba? Napakaganda ng mga bulaklak dito. Magaganda dahon. Nakakalungkot lang dito guys. Kahit saan talaga magagandang lugar na pasyalan na pinupuntahan namin, maraming mga nagkalat na basura. Despite na maraming paalaala, yung ating tourism management, yung may-ari ng park, ang dami pa rin mga pasaway. Dito muna tayo sa Overbeek. Isa lang itong part ng overview deck. Ayan. Doon sa baba, kita mo lahat. Hingal talaga ako. Hingal. Ayan guys.
Mataas. Mataas siya. Pero akit tayo sa pinakataas, yung pinaka-peak. Ayan. Habang umaakyat tayo. Ayan na guys. Yun na yung pinakataas. Pinakataas. So, wow. Dito, kita mo yung maraming bundok. Dagat. Kitang-kita mo dito. Kaya magpupunta ka ng KM90, huwag mong papalampasin na umakyat dito. Mahirap nga lang yung trek. Lalo pag bago ka. Pero worth it naman. Ay. Ah. Wow. Marami mga turista. So dito kita mo na yung syudad ng Real, Quezon Provinces. Ang hirap. Grabe. Nakakalula. So yung kabuuan ng KM90, kita mo guys. So mapapansin mo dito every Sunday, kadalasan yung mga family dito pumupunta. Pero hindi sa blue. Kita mo rin dito yung Vulcan Mayon. Ayun guys, Vulcan Mayon ng Camarines Sur, Aligas Albay pala. Labig. O diba? Ano? Dito muna ako. Grabe. Perfect. Ha? Napakaganda ng taas. Kita mo lahat eh. Kita mo lahat ng kasalanan ng mundo. Kita mo ang kasalanan ng lahat. Dito guys sa taas ng KM90, makikita mo yung pinaka-overview nung dagat, bundok, saka yung syudad ng Quezon. Ayan. Sobrang ganda guys. Hi! Natakot sa unggoy. So sorry naman. First time nyo makakita ng unggoy. Endangered species na kasi guys. Try ko. Ayan. Siyempre. Diba? Takot ako sa height eh. Kaya guys ha, advice ko ha, kung mamasyal kayo sa KM90, dapat kasama nyo ang jowa nyo o kaya asawa nyo. Kaya naman, kasi mahirap, wala kang kasama, isa ka lang. May iingit ka lang sa mga magjojowa dito. Diba? So, napaka-perfect ng lugar. Nakakalula pala rito. Go. Teka lang.
tol kasi. Diba? Perfect sa akin lugar tol. No? Kaya lang dito ng mga pusalita. Pababa na tayo guys. At syempre, balik na tayo sa sasakyan. So, medyo kailangan mag-ingat kasi matarik yung mga hagdan. Naiwan yung ano, yung camera sa sasakyan. Ay. So ito yung mini pool guys nung KN90. So I'm not sure kung pwedeng maligo dito pero siguro pwede naman. Shoutout mga kumpama sa iyo! Siyempre, ano tayo sa Team 90 yan, Little Baguio. Dito yan, sa bayan pa rin ng Real, Quezon Province. At dahil ito yung kauna-unahan natin makapunta sa lugar na to, grabe pa salamat natin sa ating kaibigan, N.A. Madrid from Singapore, guys! Grabe ito sponsor natin, guys! Ayan, muli ako nagpapasalamat sa travel na to at sobrang sulit talaga at pop na pop. Kaya naman kung di ka pa nakapunta ito sa Team 90, yan guys, punta nyo talaga sulit na sulit talaga. Wala kayong panghihiyangan sa bawat lokasyon na pwede nyo puntahan. Mag-i-enjoy kayo. Pero dapat, sabi nga, dapat may kasama kayong jowa, asawa, pwede rin siguro kabit para mag-enjoy kayo. Muli ako si Mike Farmers at nagpapaalam tayo muna sa ating biyahe. Sa araw ito, nagpapaalam rin ako at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mike Farmers TV. Bye-bye!